Sa kaibuturan ng masukal na kagubatan, isang lalaki ang nakatuklas ng isang kakilakilabot. Sa loob ng isang malaking frame na salamin, nakaayos ang mga bangkay na nakabuka ang mga braso, parang mga paru-paro. Hindi ito mga nabubulok na bangkay. Ang mga ito ay napreserba at namami. Mayroong eksaktong 6 na bangkay. Lahat sila ay mga teenager. Nang mabunyag ang kakilakilabot na tuklas na ito, sumiklab ang kaguluhan sa buong Japan. Agad na naglunsad ang pulisya ng isang malawakang investigasyon. Ngunit ng araw ding iyon, isang lalaki ang pumasok sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang mukha ay may bahid ng nakakabahalang kalmado, hindi natural, halos nakakatakot. Hindi siya dumating upang magbigay ng impormasyon. Dumating siya upang isuko ang kanyang sarili. Inaangkin niya na siya ang pumatay. Agad siyang inimbestigahan ng mga pulis. Ang pangalan niya ay Shinjiro, 50 taong gulang, isang propesor ng biology sa isang unibersidad. Lalo pang lumala ang pagkabigla nang malaman ng pulisya na isa sa 6 na biktima ay anak mismo ni Shinjiro. Sa panahon ng interogasyon, tumanggi si Shinjiro na tawagin ang mga bangkay na mga bangkay. Tinukoy niya ang mga ito bilang mga gawa o specimen. Mahinahon niyang ipinaliwanag sa pulisya ang kanyang baluktot na pananaw sa kagandahan, ang kanyang estetika. Bumaliktad ang panahon ng 44 na taon. Ito ang unang sandali na nabighani si Shinjiro sa kagandahan ng mga paru-paro. Nagsimula ang lahat ng siya, kasama ang kanyang mga magulang, ay umalis sa Tokyo at lumipat sa kabundukan. Malungkot ang kanyang pagkabata, wala siyang mga kaibigan. Ang magagandang paru-paro ang naging pinakamalapit niyang kasama. Ngunit ang mga paru-paro na kanyang nahuli ay palaging namamatay kinabukasan. Sa inosenteng edad na 6, naniniwala si Shinjiro na kung ililibing niya ang mga ito sa taniman ng mga bulaklak, mabubuhay ang mga ito muli. Ngunit ito ay walang iba kundi pangarap lamang ng isang bata. Sa paglipas ng panahon, hindi mabilang na mga paru-paro ang nakalibing sa ilalim ng mga bulaklak sa kanyang bakuran. Ang tunay na pinagmulan ng mga espesimen ng tao ni Shinjiro ay nakasalalay sa mga gene at impluwensya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang propesor sa isang kolehiyo ng sining at isang pintor. Isang araw, nakita ni Shinjiro ang kanyang ama na nagpipinta ng larawan ng isang babae sa kanyang studio. Nalaman niya na ang babae ay isang senior citizen mula sa kolehiyo ng kanyang ama, na dumaranas ng malubhang sakit. Gusto niyang ipapinta ang kanyang larawan. Naguluhan si Shinjiro. Bakit hindi na lang siya kumuha ng litrato? Iniabot sa kanya ng kanyang ama ang isang litrato ng babae. Sa sandaling tiningnan ito ni Shinjiro, sa kanya naunawaan. Hindi nakuha ng larawan ang tunay na kagandahan nito. Doon nagsalita ang kanyang ama ng isang nakakakilabot na pangungusap. Kung ang pinakamagandang sandali ng isang tao ay maaaring mapangalagaan magpakailanman, tulad ng isang specimen, hindi ba't magiging kahanga-hanga iyon? Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Shinjiro ang mga salitang, specimen ng tao. Noong panahong iyon, lalo lamang siyang natakot. Pinatibay loob siya ng kanyang ama, na sinasabing imposibleng mapangalagaan ang mga tao. Kaya naman sinikap niyang pangalagaan ang kagandahan sa pamamagitan ng pagpipinta. Ngunit binaluktot ng media ang kanyang mga salita. Sa isang seremonya ng paggawad ng parangal, sinabi ng kanyang ama sa mga reporter na matagal na niyang pinapangarap ang paglikha ng isang mahusay na obra, isang specimen ng tao. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, sinamahan siya ng mga staff pababa ng entablado. Galit na galit ang kanyang ama. Agad siyang umalis sa seremonya kasama ang kanyang asawa. Kalaunan, mas pinalaki pa ng media ang kwento. Dahil dito, nawalan siya ng trabaho. Kaya naman, lumipat sila sa kabundukan. Sinabi niya kay Shinjiro na kahit imposibleng magkaroon ng mga specimen ng tao, ang mga specimen ng paru-paro ay hindi. At sinimulan niya itong turuan kung paano gawin ang mga ito. Una, dahan-dahan mong pipindutin ang dibdib ng paru-paro upang ito ay mawalan ng malay, upang mabawasan ang sakit. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na upang makagawa ng isang specimen, dapat mo itong pangalagaan sa pinakamagandang sandali nito. Kung hindi, masasayang ang kagandahan nito. Susunod, tinurok ang mga kemikal na pamatay-insekto at pangpreserba. Ang mga hindi kinakailangang bahagi ng katawan ay tinanggal upang maiwasan ang fungus. Panghuli, ang paru-paro ay inayos sa isang nais na posisyon, inayos, pinatuyo, at tinatakan sa loob ng isang lalagyan. Kumpleto na ang specimen. Sinabi sa kanya ng kanyang ama,
Ang isang buhay na paru-paro ay pag-aari ng mundo. Ngunit kapag ito ay naging isang specimen, ito ay ganap na pagmamay-ari mo. Mula sa araw na iyon, si Shinjiro ay nahumaling sa mga specimen ng paru-paro. Nagbasa siya ng napakaraming libro tungkol sa kanila. Natutunan niya na nakakakita ang mga paru-paro ng ultraviolet light, isang bagay na hindi nakikita ng mga tao. Iba-iba ang kanilang pagkakita sa mga kulay. Kaya nilang makilala ang libu-libong beses na mas maraming kulay kaysa sa mga tao. Ano ang hitsura ng mundo sa pamamagitan ng mga mata ng isang paru-paro? Ang tanong na iyon ay naging panghabang buhay na misteryo para sa kanya. At di nagtagal, sinimulan niyang hangarin na maging isang paru-paro mismo. Gamit ang kanyang imahinasyon, lumikha siya ng isang ipinintang larawan na naglalarawan sa mundo na nakikita sa pamamagitan ng paningin ng isang paru-paro. Ganito ba ang hitsura ng mundo para sa iyo? Hindi. Ito ang mga kulay ng mga dagat na gawa sa paru-paro. Nakikita nila ang ultraviolet light na hindi nakikita ng mga tao. Ito ang mundong nakikita nila. Wow! Natuklasan mo ito sa pamamagitan ng sarili mong pananaliksik. Oo, hindi ka panipaniwala iyan. Walang humpay na pinuri ng kanyang ina ang pagpipinta. Marahil ang paghihikayat na iyon ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay sa akademya. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit balang araw ay lilikha siya ng mga specimen ng tao. At ngayon, papasok na ang Reyna. Reyna, oo, ang aking pinakamamahal. Ang Reyna ng mga paru-paro. Nang taglagas na iyon, ang pamilya ng babaeng ipininta ang larawan ay bumisita sa kanilang tahanan. Nang makita ng babaeng may sakit ang ipinintang larawan, labis siyang naantig. Totoo ang mga tsismis tungkol sa ama ni Shinjiro, aniya. Sa painting na ito, mukha akong napaka-sexy. Isa itong mahika na hindi kailanman kayang kunan ng litrato ng kamera. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang anak na babae, na umiiyak. Hindi maganda ang hitsura ng nanay ko sa painting na ito. Ang inang nakatayo sa harap ko ang pinakamaganda. Ang pangalan niya ay Naomi. Hindi niya pinapuna ang ipinintang larawan. Ipinapahayag niya ang masakit na katotohanan na wala ng gaanong natitirang oras ang kanyang ina. Upang aliwin si Naomi, dinala siya ni Shinjiro sa bundok sa likod ng bahay, na puno ng mga bulaklak. Sa unang pagkakataon, nakakita si Naomi ng napakaraming iba't ibang uri ng paru-paro. Napamahal siya sa lugar. Sinabi niya kay Shinjiro na mahilig siya sa mga puting paru-paro. Mas gusto ni Shinjiro ang mga swallowtail. Kakakilala pa lang nila, ngunit isang parehong pagkahumaling ang naglapit sa kanila. Sa hapagkainan, ipinakita ni Shinjiro kay Naomi ang ipinintang larawan na naglalarawan sa perspektibo ng paru-paro. Agad na nabighani si Naomi. Sinabi niyang gustong-gusto niya ito at tinanong kung maaari niya itong makuha. Malinaw sa ekspresyon ng mukha ni Shinjiro na ayaw niya itong ibigay. Ngunit sa harap ng mga matatanda, hindi siya makatanggi. Sa huli, nang may mabigat na loob, ibinigay niya sa kanya ang ipinintang larawan. Kaya si Naomi Ichinos, siya ang Reyna. Oo, ako mismo ang nagbigay sa kanya ng pangalang iyan. Mula sa mga salita ni Shinjiro, naging malinaw na si Naomi ay isang babaeng may pambihirang kakayahan. Ang kanyang paningin ay napakabihirang makita sa mga tao. Ang isang karaniwang tao ay kayang makilala ang humigit kumulang 1,000,000 kulay gamit ang 3 pangunahing kulay. Ngunit si Naomi ay kayang makakilala ng halos 100,000,000 kulay gamit ang 4 na pangunahing kulay. Nang taglamig na iyon, pumanaw ang ina ni Naomi. Di nagtagal pagkatapos, namatay din sa isang aksidente ang ama ni Shinjiro. Pagkatapos nito, bumalik si Shinjiro sa Tokyo kasama ang kanyang ina. Walang pakialam ang Tokyo. Wala rin si Naomi. Nag-iisa na naman si Shinjiro. Sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang kalimutan ang dalaga mula sa kanyang pagkabata. Ngunit nang mag-30 taong gulang na siya, biglang nakipag-ugnayan si Naomi sa laboratorio ng kanyang unibersidad. Sa kanyang liham, isinulat ni Naomi na nabasa niya ang tungkol sa pananaliksik nito sa pahayagan. Nagkabalikan sila muli, dahil sa kanilang magkakahiwalay na buhay, minsan lang sila nagkikita kada ilang taon. Ngunit nanatili silang palaging nag-uusap sa pamamagitan ng mga email at tawag sa telepono. Kalaunan, pumanaw ang kanilang mga asawa. Nakahanap sila ng kapanatagan sa presensya ng isa't isa. Noong mga kaarawan ni Naomi, niregaluhan ni Shinjiro ang kanyang mga specimen ng paru-paro. Bilang kapalit, binigyan siya ni Naomi ng mga painting.
Ang kanilang pagsasama ay tumagal ng 20 taon. Hanggang 1 buwan na ang nakalipas, nang tawagan ni Naomi si Shinjiro. Binago ng tawag na iyon ang takbo ng buhay niya. Sinabi sa kanya ni Naomi na nag-oorganisa siya ng isang art camp. Ang layunin nito ay upang malinang ang mga mahuhusay na estudyante sa high school mula sa buong Japan. Taos-puso niyang nais na makilahok ang anak ni Shinjiro. Tuwang-tuwa si Shinjiro. Hindi lang siya, pati na rin ang kanyang anak. Mahilig sa pagpipinta ang anak ni Shinjiro. Idolo niya si Naomi. Wala siyang kaalam-alam na may magkaparehong nakaraan ang kanyang ama at si Naomi. Ang art camp ay ginanap sa parehong mountain lodge kung saan nanirahan si Shinjiro noong bata pa siya. Binili ito ni Naomi at ginawang isang art camp. Nagtipon doon ang mga batang artista mula sa buong Japan. Inorganisa ni Naomi ang kampo upang magambag, sa sarili niyang maliit na paraan, sa kinabukasan ng mga batang ito. Sa sumunod na 10 araw, hiniling niya sa bawat kalahok na magpinta ng isang larawan. Ang magiging modelo ay ang kanyang anak na si Ana. Sa huli, pipiliin niya ang pinakamahusay na ipininta. Ang lumikha nito ang magiging nag-iisa at tanging kahalili niya. Natigilan ang mga kalahok. Ang maging kahalili ni Naomi ang kanilang sukdulang pangarap. Noong nasa kampo, noong sina Shinjiro at Naomi lang ang magkasama, inilabas ni Naomi ang lumang painting. Yung ibinigay sa kanya ni Shinjiro noong bata pa siya. Noong mga bata pa tayo, naiinggit ako sa iyo. May mga kulay kang nakikita na hindi ko makita. Ang mundong iyon ay tiyak na napakasigla. Ito ay isang mundong hindi ko kailanman makikita. Pagkatapos ay kumuha si Shinjiro ng isang pares ng salamin mula sa kanyang bag. May kakayahan ang mga ito na matukoy ang ultraviolet light. Ito ang kanyang pinakabagong imbensyon, isang aparato na nagpapahintulot sa mga tao na makaramdam ng mga UV frequency, tulad ng mga paru-paro. Inakala ni Naomi na si Shinjiro ang nag-aalok sa kanya ng mga ito. Iniabot niya ang kanyang kamay, ngunit binawi ito ni Shinjiro. Sa palagay ko, ang mga kulay ay limitado pa rin sa kung ano ang kayang madama ng mga tao. Nakakadismaya talaga. Kahit gaano pa ako magsaliksik, hindi ko pa rin makita ang mundo. Gamit ang mga mata mo. Malamang hindi mo maiintindihan. Noong ipinipinta ko ito, pakiramdam ko ay nasakop ko na ang buong sansinukob. Naniniwala akong ako lang ang nakakaintindi sa mundo ng mga paru-paro. Pagkatapos ay nakilala kita, ang tunay na nakakaintindi. Gumuho ang buong mundo ko, ngunit hindi mo kailanman naunawaan ang aking nararamdaman. Napakadali mong hiningi ang larawang iyon. Dahil sa iyong mga mata, dinala ko ang hinanakit na ito sa buong buhay ko. Tumayo si Naomi at sinabi kay Shinjiro na ang mundong nakikita niya ay hindi katulad ng mundo ng isang paru-paro. Natatangi ang kanyang paraan ng pagtingin. Kahit ang mga paru-paro ay hindi maihahambing sa kanya. Ang mga salitang iyon ang nagpasiklab kay Shinjiro. Kung ang mundo ni Naomi ay para lamang sa kanya, gusto niya ng mundong para lamang sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding pagnanasa. Marahil ay nagising ang natutulog na pintor dahil sa regalo ni Naomi. Habang napapaisip si Shinjiro, lumapit ang kanyang anak. Sinabi niya na gustong makita ng mga estudyante ang lumang studio ng kanyang lolo. Pumayag si Shinjiro nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nang simulan ng kanyang anak na pamunuan ang mga estudyante patungo sa studio, nagsimulang mag-hallucinate si Shinjiro. Nakita niya ang mga pakpak ng paru-paro na nakatago sa likod ng mga estudyante. Isang bugzo ng kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Napagtanto niya na ang layunin ng sining ay magbigay ng pisikal na anyo sa isang mundong tanging ikaw lamang ang makakakita, at ang pangitain sa harap niya. Ito ay isang regalo mula sa itaas. Sa tingin mo ba talaga tatanggapin iyan bilang isang motibo? Hindi iyan isang motibo. Sining iyan. Isang mag-ama na magkasamang lumilikha ng mga espesimen ng tao. Tinatawag itong sining. Tinatanggap ang mga tao gamit ang mga salitang tulad ng, maligayang pagdating sa art gallery. Alam mo ba ang ginawa mo sa sarili mong anak? Siyempre, hindi ba't pareho kayong laging masaya? Oo, sa tingin mo ba gugustuhin din ito ng asawa mo? Natahimik si Shinjiro. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan, tinanong ang nag-iimbestigang opisyal kung nakakain na ba siya ng dekalidad na steak. Nang inig ang opisyal, binabanggit ang kanyang maliit na sweldo. Imposibleng sabihin ang ganoong bagay. Sinabi sa kanya ni Shinjiro na kahit hindi niya ito makain, naiisip niya ang lasa nito. Pero kahit gaano mo paisipin, hindi mo talaga malalaman ang lasa hanggat hindi mo ito natitikman.
Ano ang gusto mong sabihin? Ipinaliwanag ni Shinjiro na dahil imposibleng lumikha ng isang tunay na specimen ng tao, ang mga tao ay gumagamit na lang ng brush. Ngunit ang totoong karanasan ay palaging hihigit sa imahinasyon. Bilang anak ng aking ama, ako ang lumikha ng mga specimen na hindi niya kailanman nagawa. At sa pamamagitan noon, may napagtanto ako. Ano ang napagtanto mo? Umalis sila, para sa kaharian ng mga paru-paro. Ano ang pinagsasabi mo? Sila ay naging mga paru-paro. Ibinubuka ang kanilang mga pakpak. Lumilipad patungo sa kaharian ng mga paru-paro. Bilang handog sa reyna ng mga paru-paro. Tanging ang mga napili lamang ang pinapayagang makapasok sa kaharian ng mga paru-paro. Iniabot ko lang ang kamay ko. Lahat ng mga batang ito ay magiging mga artista sa hinaharap. Hindi nila alam na hinusgahan na sila ng lalaking nakatayo sa harap nila, sa sarili niyang paningin, bilang pinakamahusay na mga tao. Nasa pinakamagandang kalagayan pa rin sila. Matapos gawing mga specimen ang 6 na batang ito, ang ikinagulat ng lahat ay ang pagpasok mismo ni Shinjiro sa istasyon ng pulisya at pagsuko. Mula sa kanyang pahayag, nalaman ng pulisya na isang araw, biglang nakita ni Shinjiro ang mga teenager na ito bilang mga paru-paro. Kahit gaano pa man pilit na ipaliwanag ito ng mga pulis, ayaw pa rin nilang tanggapin. Ang ganoong kakatwang paraan ng pag-iisip. Nanatiling matatag si Shinjiro. Sinabi niya na kung bubuksan mo ang iyong ikatlong mata at pakikinggan ang iyong puso, mararamdaman mo ang lahat ng kanyang nararamdaman. Nang araw na iyon, pagkatapos ihatid ang kanyang anak sa art camp, nagpalipas ng gabi si Shinjiro doon. Kinabukasan, bumalik siya sa Tokyo at nangako sa kanila na babalik siya para iuwi ang mga ito sa loob ng 10 araw. Pagka-uwi, sinimulan niyang planuhin kung paano matatapos ang mga gawang ito. Alam niya na kapag natapos na ang mga gawa, hahatulan siya ng buong mundo. Ngunit, sa kaibuturan niya, iisa ang inaasam ni Shinjiro. Na sana'y maintindihan ni Naomi. Para makita niya ang mga ito bilang mga likhang sining lamang. Tulad noong hiniling niya ang specimen ng paru-paro noong bata pa siya. Ang ideya na gawing tao ang mga bata ay gumugulo sa kanyang isipan. Naniniwala si Shinjiro na kailangang lumikha ng ganitong uri ng obra para kay Naomi. Habang siya ay litong-lito sa mga iniisip na ito, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital na nagpapalam sa kanya na si Naomi ay na-admit dahil sa sakit. Ang sakit ni Naomi ay eksaktong kapareho ng sa kanyang ina. Sa huli, hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran sa henetiko. Walang kapangyarihan ang kasalukuyang teknolohiyang medikal ng Japan laban dito. Kaya naman nagpa siya si Naomi na maglakbay patungong Amerika kasama ang kanyang anak na babae para sa paggamot. Mariin niyang tiniyak kay Shinjiro na gagaling siya ng lubusan. Bago umalis, humingi muna si Naomi ng isang maliit na pabor kay Shinjiro. Nasa tuluyan pa rin sa bundok ang mga bata. Maaari ba niya silang iuwi? Pumayag si Shinjiro. Pagkatanggap niya ng mga susi ng tuluyan, sinalubong niya agad ang mga bata. Halatang malungkot ang mga bata. Naiintindihan naman. Ang art camp na ito ang tanging pagkakataon nila para maging kahalili ni Naomi. Kinolekta ni Shinjiro ang impormasyon ng 5 sa mga bata at sinabihan sila na ipapaalam niya sa kanila sa sandaling gumaling si Naomi. Sa sandaling iyon, si Shinjiro ay nakikipaglaban sa isang tahimik na labanan sa loob niya. Sa mga mahuhusay na kabataang ito na maaaring humubog sa kinabukasan ng mundo ng sining ng Japan, ang kanyang sariling anak ay inimbitahan lamang dahil ito ang kanyang ama. Gayunpaman, bilang isang ama, si Shinjiro ay mayroon pa ring mga inaasahan para sa kanyang anak. Tinanong siya ng mga pulis, gusto mo bang patayin ang mga kakompetensya ng anak mo? Tuwiran itong itinanggi ni Shinjiro. Sinabi niya na walang sino man ang nabubuhay sa mundong ito sa panlabas na anyo lamang. Higit sa lahat, napagtanto niya ang isa pang katotohanan. Ang paningin na may 4 na kulay ay hindi namamana sa mga lalaki, na nangangahulugang sa lahat ng mga batang ito, ang taong higit na makakaintindi sa mundo sa pamamagitan ng mga mata ni Naomi ay si Shinjiro mismo. Nangangahulugan ito na siya lamang ang karapat-dapat na maging kahalili ni Naomi. Naniniwala ang pulisya na ipinagmamalaki lamang ni Shinjiro ang kanyang mga kakayahan. Inisip nila na hindi niya matanggap ang katotohanang hindi siya kailanman naging isang artista at nagsakripisyo siya ng mga inosenteng buhay upang matupad ang kanyang sariling mga hangarin na hindi natupad. Lubos na tinanggihan ni Shinjiro ang interpretasyong ito. Iginiit niya na wala itong kinalaman sa sining. Ginoong Narumi, hindi mo naiintindihan, di ba? Ano ang naiintindihan mo?
Ang sining ay hindi lamang pagpipinta o musika. Ito ang sining ko. Magsalita ka ng prangka. Ginoong Narumi, ano ang unang kailangan para makagawa ng specimen? Natahimik ang mga pulis. Ipinaliwanag ni Shinjiro na ang unang hakbang ay ang pag-unawa sa mga katangian ng paru-paro. Ganoon siya mismo nagsimula, sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga paru-paro. Gawain 1, asul na. Paru-paro na morpho. Ang pinakamagandang katangian ng paru-paro na ito ay ang maningning nitong kulay asul. Dahil kumikinang ito na parang isang batong hiyas, madalas itong tinatawag na buhay na diamante. Ang nakakagulat ay ang ilalim ng mga pakpak nito ay may mga disenyo na parang mata. Gumawa ng dahilan si Shinjiro tungkol sa biglaang pagtatapos ng art camp at nagplanong makipagkita sa batang mahilig sa kulay asul na ito. Sa loob ng kotse, humiling ang batang lalaki. Maaari ba siyang bigyan ni Shinjiro ng specimen ng Blue Morpho Butterfly? Sigurado siyang magkakaroon si Shinjiro ng isa na may mataas na kalidad. Nagalok pa nga siyang magbayad. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Kung mapipilit ka, bibigyan kita ng isang specimen ng Morpho DDS, ang pinakamagandang paru-paro sa mundo. Gusto kong gawing alahas ang pakpak nito. Alahas? Oo. Naniniwala ang batang lalaki na ang pagkabit ng pakpak ng Blue Morpho sa isang pilak na frame at pagsusuot nito ay magmumukhang napakaganda. Nag-aral siya sa isang piling kolehiyo ng sining na tumatanggap lamang sa mga may pribilehiyo, at siya ang kanilang nangungunang estudyante. Hindi mapagkakamalan ang kanyang profesionalismo. Ganito rin niya unang nakilala si Naomi. Nang bumisita si Naomi bilang panauhing lecturer, agad niyang napansin ang kakaibang kulay asul sa ipinintang larawan nito, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Inimbitahan niya ito agad sa art camp, at sinabing may mga artistang may iba't ibang pinagmulan na pupunta roon at marami itong matututunan. Tinanggap ito ng bata nang walang pag-aalinlangan. Matapos makita ang mga gawa ng ibang mga kalahok sa kampo, nakumbinsi siya na siya lamang ang karapat-dapat na kahalili ni Naomi. Sa kanyang sariling pananaw, ang kanyang mga gawa ay malinaw na nakahihigit. Siya ay lubos na may kumpiyansa. Agad na napansin ni Shinjiro na bagamat naiiba ang kanyang estilo kay Naomi, may potensyal pa rin siyang maging isang sikat na artista. Lubos niyang nalalaman ang sarili niyang talento. Ang talentong iyon at ang kumpiyansang iyon ang nagpaningning sa kanya. Gawain 2. Monarch paru-paro. Ang larva ng paru-paro na ito ay kumakain ng mga halamang milkweed, na naglalaman ng mga lason. Bilang resulta, naiipon ang lason sa kanilang mga katawan. Ang kanilang matingkad na kulay ay nagsisilbing babala. Ang mga ito ay nakalalasan. Ang batang lalaking may buhok na blonde ay may maraming katangiang kapareho ng sa monarch butterfly. Siya ay isang rebelding teenager na tumigil sa pag-aaral at inilaan ang kanyang sarili ng buo sa pagpipinta. Ang kanyang mga gawa ay nilikha mula sa pananaw ng isang diablo, isang bagay na hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao. Karamihan ay naniniwala na siya ay naninira lamang ng mga pader. Ngunit kinilala ng mga tunay na nakakaintindi ng sining ang kanyang makapangyarihang kakayahan. Agad itong nakilala ni Naomi at inimbitahan siya ng direkta sa art camp. Hindi tulad ng iba, hindi kayang bayaran ng batang ito ang mga mamahaling klase sa sining. Nilabag ni Naomi ang sarili niyang mga patakaran para sa kanya at hinikayat itong patuloy na lumikha. Naniniwala si Shinjiro na marahil ang batang lalaking ito na may buhok na blonde ang tunay na kahalili. Gawain 3. Paru-parong pulang may lasewang sa unang tingin, ang itim at puting kulay ng paru-parong ito ay tila simple. Ngunit sa gilid ng mga pakpak nito ay matingkad na mga kulay at matingkad na mga disenyo. Para bang may nakatagong nag-aalab na pagnanasa sa ilalim ng ibabaw. Palaging inilalagay ng batang ito sa background ang kanyang representatibong pagpipinta habang nagre-record ng mga video. Pangarap niya na ang kanyang ipinintang larawan, hindi ang kanyang sarili, ang maging sentro ng atensyon. Sa totoo lang, naakit si Naomi sa ipinintang larawan sa likuran niya sa mga videong iyon. Parang dugong natalsikan sa isang puting rosas. Pinadalhan siya ni Naomi ng imbitasyon sa art camp. Para sa bata, ito na ang kanyang pagkakataon para tuluyang matupad ang kanyang pangarap. Gusto kong maging kahalili ni Naomi. Gusto kong lumikha ng mga painting na magpapasaya sa mga tao. Aalis na ako. Habang papalayo ang bata, naramdaman ni Shinjiro ang tunay nitong pagnanais na ilagay ang kanyang painting sa gitna ng entablado at gawing sentro ng tingin ng lahat ang natatanging pulang kulay na iyon. Gawain 4.
Paru-parong puti ng repolyo. Ang mga selula ng paru-parong ito ay nakakakita ng ultraviolet light. Sa madaling salita, nakakakita ito ng lampas sa apat na pangunahing kulay. Hindi kayang makilala ng mga mata ng tao ang pagkakaiba ng lalaki at babaeng paru-parong ito, ngunit ang mga paru-parong ito mismo ay nakakakita nito, sa pamamagitan ng kulay. Ang batang ito ay napakatalino, ngunit likas na tahimik. Nagmamay-ari siya ng isa sa mga libro ni Shinjiro at nabanggit niya na mahilig siya sa mga puting paru-paro. Ang higit na nakapukaw sa kanya ng pansin ay ang pag-unawa sa kung paano tumitingin ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng isang puting paru-paro. Habang sinasabi niya ito, naisip ni Shinjiro na kunin ang kanyang bagong gawang UV glasses para makita ng bata kung ang mga pakpak ng paru-paro ay pula. Ngunit tumanggi ang bata, halos hindi niya maintindihan ang kulay pula. Sa madaling salita, mayroon siyang dichromacy, o bahagyang pagkabulag sa kulay. Ang kondisyong iyon ang pinagmumulan ng kanyang kalmadong kilos. Gayunpaman, ngayon, namuhay siya ng hayagan at lubos na tinanggap ang kanyang pananaw. Naniniwala siya na ang mas kaunting kulay ang nakikita ay nagpapayaman sa kanyang mundo kaysa sa karamihan. Sinabi rin ng bata kay Shinjiro na ang kanyang ina ay may paningin na may apat na kulay, tulad ni Naomi. Si Naomi ang tumulong sa kanya na maunawaan na ang kanyang pamilya ay naiiba sa karamihan. Gustong-gusto ko ang mga mata mo. Mayroon akong paningin na may apat na kulay, pero hindi ko makita ang mundo mo. Mas maraming kulay ang nakikita ng mga paru-paro, pero hindi sila kailanman nababagabag nito. Natural lamang na mahusay ang batang ito sa pagpipinta ng itim at puti. Gusto niyang gamitin ang kanyang kakaibang persepsyon upang lumikha ng mga imaheng hahangaan ng mga tao. Si Naomi ay isang mangkukulam na may kulay, ngunit ang batang ito ay nag-iwan ng ibang impresyon. Kung ang sining ni Naomi ay higit pa sa kulay mismo, hindi maaaring baliwalain ang imahinasyon ng batang ito. Gawain 5. Paru-parong saranggola na papel. Ang puting paru-paro na ito ay tinatawag ding paru-paro ng pahayagan dahil kapag kumakawi ang mga pakpak nito, para itong gumagalaw na mga pahina ng pahayagan. Ang lalaki ay may matulis na tiyan at isang organ na tinatawag na mga lapis sa buhok, na naglalabas ng mga pheromone upang maakit ang mga babae. Ang batang ito ay lumikha ng mga ipinintang larawan sa anyo na parang dyaryo. Pinili niya ang estilong ito dahil hindi niya matiis ang online bullying. Ang online harassment ay maaaring kumitil ng buhay, at sa huli, sasabihin lang ng mga salarin na, hindi ko sinasadya, o, pasensya na at umalis na. Sa pamamagitan ng kanyang sining, nais ng batang lalaki na makilala ng mga mapang api ang pinsalang dulot nila. Nakita ito ng malinaw ni Naomi. Naniniwala siyang ang kanyang gawa ay lubhang mahalaga at mahalaga. Kaya naman inimbitahan niya ito sa art camp at hinikayat siyang ipagpatuloy ang kanyang paghahangad ng hustisya sa pamamagitan ng sining. Mula sa kanya, natutunan ni Shinjiro na ang sining ay hindi kailangang umasa sa mga salita o kulay. Kung ang mensahe ng isang pagpipinta ay nilalayong maabot ang mga tao, ang kahalili ni Naomi ay hindi kailangang maging dalubhasa sa kulay. Ito ang mga katangian ng mga paru-paro na nauugnay sa 5 akda, at ang mga kwento ng mga bata na nauugnay sa mga ito. Tinanong ni Shinjiro ang opisyal na nag-iimbestiga. Kung hindi nagkasakit si Naomi, at kung natapos ang kampo ng sining, sino ang mapipili bilang kanyang kahalili? Walang sagot ang opisyal. Ang alam lang niya ay kung paano nakipag-ugnayan si Shinjiro sa mga batang ito at kung paano niya sila inabuso. Napakadetalyado ng memo ni Shinjiro, ngunit sadyang hindi nito isinama ang aktwal na proseso ng paggawa ng mga krimen. Wala itong kinalaman sa trabaho, ngunit may kinalaman ito sa kasong ito. Hindi itinuturo ng memo na ito kan-inuman kung paano lumikha ng espesimen ng tao. Nakasilip ito sa mga patay. Ang lalim ng isip ng isang baluktot na mamamatay tao. Bakit sila? Bakit ko sila pinatay? Bakit? Ginoong Narumi, paulit-ulit mo nang tinatanong kung bakit. Nakakabagot naman. Hindi mo ba basta-basta nakikita ang kagandahan? Sabi ko, sa harap ng sining, palayain mo ang iyong isipan. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Shinjiro ang opisyal na manood ng isang espesyal na eksibisyon ng sining at sinimulang ilarawan ang kanyang mga pamamaraan. Magpahinga ka at magsaya. Gumamit muna siya ng mga pampatulog para mawalan ng malay ang kanyang mga target. Pagkatapos ay tinurukan niya ng gamot para sa pagpalya ng puso. Sa huli, kinuha niya ang kanilang buhay ng may walang awang katumpakan.
Ang unang batang lalaki, si Miyazawa Kuran, si Blue Morpho. Upang muling likhain ang asol na iyon, ginamit ni Shinjiro ang natatanging kakayahan ng paru-paro na ipakita ang mga partikular na wavelength ng liwanag. Gumamit siya ng mga gray na particle ng metal at mga walang kulay na particle ng zinc sulfide, na ginagaya ang istruktura ng mga kaliskis ng paru-paro. Pangalawang batang lalaki, si Ishigami Shell. Ang poster ng specimen na ito ay tila bumabagsak sa isang konkretong pader, lumalangoy pasulong na parang may paru-paro. Ang kumukupas na kulay sa kanyang kanang braso ay nagpapaalala sa lason na kumakalat sa katawan ng isang monarko. Ang ikatlong lalaki, si Akabo Kira. Ang focus ng specimen na ito ay hindi ang harap ng mga pakpak, kundi ang magandang ilalim. Gumamit si Shinjiro ng tunay na kulay rosas na pintura, na lumikha ng mga pulang disenyo ng lacewang mula sa mga kuko hanggang sa puwitan. Pang-apat na batang lalaki, si Shirasagi Toro. Nakataas ang dalawang braso niya, na parang inaabot ang buwan. Ang kanyang kaaya-ayang tindig ay kahawig ng isang batang kalong ng isang ina. Isang paru-paro ang lumabas mula sa kanyang nakapikit na mga mata, lumilipad patungo sa buwan. Panglimang batang lalaki, si Kuroi Wodai. Pinutol ni Shinjiro ang kanyang dalawang binti at tinanggal ang kanyang mga organong pangreproduktibo. Upang maalala ang mga lapis na pantikip sa buhok ng saranggola na papel, gumuhit siya ng mga imahe na umaakit sa mga babaeng paru-paro sa ibabaw ng reproduktibong bahagi. Matapos ilarawan ang masiglang eksibisyong sining na ito, bumalik ang atensyon sa silid ng interogasyon. Tinanong ng opisyal, kung 6 na specimen ang nilikha ni Shinjiro, bakit 5 lang ang inilarawan niya? Bakit? Maaaring kahit sino. Ano? Madalas sabihin iyan ng mga random killer. Pero maraming tao ang kayang pumatay ng mga estranghero. Bihira ang mga taong kayang manakit ng kanilang mga mahal sa buhay. Tama ka. Isiniwalat ng ulat ng autopsiya na namatay ang anak ni Shinjiro halos 1 linggo matapos ang iba pang mga batang lalaki. Ipinaliwanag ni Shinjiro na noong ginawa niya ang 5 specimen, wala siyang balak na gawin din iyon sa kanyang anak. Kalokohan ito. Ginoong Sakaki, kalokohan ang sinasabi mo. Itatanong ko pa rin kung bakit hanggang sa maintindihan ko. At sasabihin ko sa iyo kung bakit ko ito ginawa sa sarili kong anak. Inabot siya ng halos 10 araw. Para patayin ang 5 teenager at gawing mga tao ang mga ito. Ang bawat specimen ay nilikha ayon sa mga katangian ng iba't ibang paru-paro. Sa pagkakaintindi ni Shinjiro, walang pagkakaiba ang mga tao at mga paru-paro. Noong una, ang paglikha ng mga specimen ng tao ay nagbigay sa kanya ng matinding pakiramdam ng katuparan. Ngunit ito rin ang simula ng kanyang malungkot na buhay. Isa na namang matinding pagnanasa ang nagsimulang lamlam sa kanya. Gusto niya ng mas maraming makukulay na paru-paro, mas kahanga-hangang mga specimen. Gayunpaman, mayroong mahigit 20,000 uri ng paru-paro sa mundo. Malinaw na imposibleng makagawa ng 20,000 specimen ng tao na kapareho nila. Alam niyang ang malamang na resulta ay mahuhuli siya ng pulisya bago pa man niya maabot ang kanyang huling specimen. Ang pagharap sa parusang kamatayan ng may pagsisisi ay, para sa kanya, napakasakit. Ngunit ng araw ding iyon, pag-uwi niya galing trabaho at umupo para kumain, bigla niyang nakita ang mga pakpak ng paru-paro na tumutubo mula sa likuran ng kanyang anak na si Satoshi. Sa hapagkainan, tinanong ni Shinjiro ang kanyang anak, kung ikaw ay isang paru-paro, sino ang gusto mong maging? Sagot ni Satoshi, Papilio Blumi. Binura ng sagot na iyon ang lahat ng natitirang emosyon ni Shinjiro bilang tao. Napagpasyahan niya na ang kanyang anak ang magiging huling specimen niya. Noong ika-20 kaarawan ni Satoshi, pinatay siya ni Shinjiro at ginawang specimen ng tao. Sa panahon ng interogasyon, tinanong ng pulisya kung bakit ang specimen ni Satoshi ay naglalaman ng mga katangian ng parehong Papilio Blumi at Papilio Memna. Sumagot si Shinjiro na ito ang tunay na anyo ni Satoshi ayon sa kanyang nakita. Si Satoshi ay isang seryosong bata. Kung nalaman niya kung anong uri ng tao talaga ang kanyang ama, matatanggap kaya niya ito. Wala akong pinagsisisihan. Kung may dapat gawin, sentensyahan mo ako ng kamatayan. Dito nagtatapos ang patoto ni Shinjiro. Ngunit ang kanyang bersyon ba ng katotohanan ang tunay na buong kwento? Ngayon, baguhin natin ang pananaw sa anak ni Shinjiro na si Satoshi. Si Satoshi ay nag-aaral na sa isang akademya ng sining simula pa noong siya ay 3 taong gulang. Madalas banggitin ng akademya ang kanyang pambihirang talento sa sining.
Ang kanyang natatanging kakayahan ay kaya niyang kopyahin ang anumang bagay na nakikita niya ng eksakto kung ano ang hitsura nito. Ang kanyang mga ipinintang larawan ay napakamakatotohanan na parang mga litrato, at palagi siyang pinupuri. Ngunit isang tanong ang laging bumabagabag sa kanya. Ano nga ba ang mensaheng ipinahihiwatig ng kanyang mga gawa? Marahil ay hindi pa siya kailanman nabigyan ng tunay na artistikong pagkamalikhain. Kalaunan, nawalan siya ng tiwala sa sarili sa pagpipinta at nagsimulang kumuha ng mga litrato para maibsan ang kanyang sakit. Isang araw, nagkataong napanood niya ang isang video ng seremonya ng paggawad ng parangal sa kanyang lolo. Sa video, nagsalita ang kanyang lolo tungkol sa paglikha ng mga espesimen ng tao. Habang abala sa panonood ng video, pumasok si Shinjiro sa silid at tinanong kung gusto ni Satoshi na dumalo sa art camp ni Naomi Sensei. Hanggang noon, kakaunti lang ang alam ni Satoshi tungkol sa pintor na si Naomi. Matapos siyang saliksikin, nalaman niya na ito ay isang sikat na artista sa mundo na kilala bilang Sorceress of Color. Ang mga ipinintang larawan ni Naomi ay naglalaman ng mga kulay na hindi pa nakikita ni Satoshi noon. Ang masiglang likhang sining na ito ay nagbukas ng kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang basta panggagaya lamang sa kanyang nakikita ay isang nakakabagot na kasanayan. Kung ikukumpara sa mga gawa ni Naomi, ang sarili niyang gawa ay parang panggagaya lamang. Naisip ni Satoshi na marahil ay matutulungan siya ni Naomi na makalaya mula sa limitasyon ng pagkopya lamang ng kanyang nakikita. Taglay ang pag-asang iyon, sumali siya sa kampo ng sining. Pagdating sa tuluyan sa bundok, sa simula ay pinaghihinalaan ni Satoshi na inimbitahan lamang siya dahil sa kanyang amang si Shinjiro. Ngunit nang mapagtanto niya na maaari siyang maging kahalili ni Naomi, isang matinding kompetisyon ang nagising sa loob niya. Gusto niyang talunin ang lahat ng iba pang kalahok. Nang makita ang kanyang 5 kakumpetensya, inakala niya noong una na sila ang mga nangungunang talento sa sining ng Japan at nakaramdam ng takot. Ngunit matapos silang maobserbahan ng mas malapitan, napagtanto niyang mga ordinaryong batang lalaki lamang sila. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ipinakita ng bawat kalahok ang kanilang tinatawang gawa. Inihambing niya ang pinta ni Miyazawa Koran sa Blue Morpho ni Morpho DDS. Ang gawa ni Ishigami Sho ay ipininta mula sa pananaw ng isang diablo at ang mga kulay nito ay nagpaalala sa kanya kay Danaeus Plexipes. Ang ipinintang larawan ni Akiba Akira ay parang dugong natalsikan sa isang puting rosas, kaya iniugnay niya ito kay Sethoja Biblis. Nagpakita si Shirasagi Toru ng isang itim at puting ipinintang larawan. Inihambing ito ni Satoshi kay Pires Rapi. May pagkakatulad ang itim at puting iskala na ito at ang monochrome na mundo ni Kuroi Wadai, aniya. Bilang 5. Sa wakas, ipinakita ni Kuroi Wadai ang kanyang maladyaryo na likhang sining. Natigilan si Satoshi at taos puso itong pinuri. Kung ikukumpara ito sa isang paro-paro, ang Ideal Ikono Paper Kite ang perpektong tugma. Satoshi, ipakita mo rin sa amin ang iyong gawa. Sa paghihimok ng lahat, sa wakas ay isiniwalat ni Satoshi ang kanyang gawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang isang, walang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang ipinintang larawan at ng larawan. Napakalaki ng biswal na epekto, ngunit hindi nasiyahan si Satoshi. Alam niyang ang kanyang sining ay kulang sa kakaibang paggamit ng kulay, personal na pananaw, at malalim na pilosopiya. Walang kwento sa pagpipinta, walang imahinasyon. Ang tanging kaya niya lang gawin ay likhain muli ang kanyang nakita. Pagkatapos nito, binisita ni Satoshi ang studio ng kanyang lolo. Sa dingding ay nakasabit ang isang litrato ng ina ni Naomi. Sa paningin ni Satoshi, ito ang espesimen ng tao na nakilala ni Naomi. Walang negatibo sa pangalang iyon. Matagal na itong ginagamit ng mga tao. Ipinaliwanag ni Naomi kung paano niya naintindihan ng mali ang mga sinabi ng kanyang lolo noong bata pa siya. Sabi ko, hindi naman talaga siya maganda. Mas maganda ang nanay ko. Pinupuri ng lahat ang ipinintang larawan, pero walang tumingin man lang sa nanay ko, na nakatayo roon. Labis akong nalungkot. Inalo ni Satoshi si Naomi Sensei. Normal lang yan, Sensei. Sa paningin mo, hindi nawala ang tunay na kulay ng nanay mo, kahit pa nagmumukha siyang mahina. Iyan ang pinaniniwalaan mo, di ba? Oo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa anong yugto ng buhay mo sa tingin mo ay nakuha ni Shinjiro ang kanyang atensyon sa pagpipinta? Nahulaan ni Satoshi na ang kagandahan ng ina ni Naomi ay ipininta na bago pa man siya magkasakit. Noong una, akala rin ni Naomi, ngunit iba ang katotohanan. Sa paningin ni Shinjiro,
Ang ina ni Naomi ay kasing ganda ng nasa painting noong siya ay may sakit. Kaya naman nagpasalamat siya rito ng may masayang ekspresyon. Iniisip ko, ito ba ang ibig sabihin ng lolo ko sa human specimen? Tama, Satoshi. May isa pa akong gustong ipakita sa iyo. Ipinakita ni Naomi kay Satoshi ang painting na ibinigay sa kanya ni Shinjiro noong bata pa siya. Naalala niya kung paano, noong una niyang napagtanto na mas marami siyang nakikitang kulay kaysa sa iba, kinasusuklaman niya ang kakayahang iyon. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na ito ay isang regalo mula sa Diyos. Noong panahong iyon, ang gusto lamang ni Naomi ay mga ordinaryong mata. Ang marinig iyon ay labis na ikinalungkot ng kanyang ina. Nang unang bumisita si Shinjiro sa bahay ni Naomi, ipinakita niya rito ang painting na ito at kalaunan ay ibinigay ito sa kanya. Nang malaman ni Naomi na may naiinggit sa kanya dahil sa kakayahang makakita ng mga kulay tulad ng paru-paro, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Nagpasya siyang ipakita sa mundo ang nakikita niya sa pamamagitan ng kanyang mga painting. Iyon ang naging dahilan kung bakit siya naging isang pintor. Ito ang pagpipinta na nagbigay liwanag sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng sining ni Shinjiro. Ang mga salita ni Naomi ay nakapagpalakas din ng loob ni Satoshi. Sa wakas ay naunawaan niya na, sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang magtuon lamang sa pagpipinta. Nagsimula niyang mapagtanto na ang kanyang trabaho ay hindi kumpleto dahil nakalimutan niyang makita hindi lamang gamit ang dalawang mata, kundi gamit ang ikatlong mata, ang kakayahang maunawaan ang diwa ng mga bagay. Sa yugtong ito, sinimulan niyang gumawa ng isang pagpipinta na pinamagatang human specimen. Ito ang tunay na simula ng kompetisyon. Habang nagtutulungan ang lahat sa pagdadala ng mga display cabinet para kay Naomi Sensei, biglang nakita ni Satoshi ang mga pakpak ng paru-paro na lumalabas mula sa likuran ng bawat isa. Parang may malakas na tumama sa kanyang ulo. Natigilan siya. Sa kanyang paningin, bawat tao ay naging paru-paro. Ito ay isang imahe na makikita lamang gamit ang ikatlong mata. Naisip niya, may ipinakita sa kanya ang Diyos na hindi makikita ni Newman. Ito ang tunay na halimbawa ng tao. Walang likhang sining sa mundo ang maihahambing sa mga paru-paro na ito na parang troso. Siya ay dumaranas ng isang kakilakilabot na karamdaman, at bago pa man ito umabot sa huling yugto nito, nais niyang tapusin ang isang huling gawain na tinatawag na human specimen. Ngunit ang sakit ay labis na nagpahina sa kanyang katawan kaya kinailangan niyang ipagkatiwala ang praktikal na gawain sa kanyang anak na babae. Ang 5 batang lalaki na kanyang pinili ay alinman sa karapat-dapat parusahan para sa kanilang mga krimen o nagkimkim din ng pagnanais na mamatay. Mariing tumanggi ang kanyang anak na si Anna noong una. Pagkatapos, nangako ang kanyang ina na si Naomi. Kung matatapos niya ang 5 specimen, itatalaga niya si Anna bilang kanyang kahalili. Ang pangakong iyon ang nagtulak kay Anna na tanggapin ito. Kaya, ibig bang sabihin noon ay opisyal ka nang naging kahalili ni Naomi? Sumagot si Anna, hindi. Marami pang plano. Iyon ay para ipakita ang mga natapos na specimen kay Shinjiro, para dalhin siya sa tuluyan sa bundok para makita niya mismo ang mga ito. Hindi mo ako kinontak pagkatapos. Hindi ko kinontak. Dahil ng araw ding iyon, pagkatapos makumplito ni Anna ang mga specimen, nalaman niya na naging kritikal ang kondisyon ng kanyang ina. Agad siyang nagmadaling bumalik sa Amerika. Ang balak niya ay magpadala ng mga litrato ng mga specimen kay Shinjiro mamaya. Ngunit mariin siyang pinagalitan ni Naomi, tinawag siyang walang silbi at isang bigo. Sa huli, namatay si Naomi sa kahihiyan. Paano ka nagpatuloy sa buhay pagkatapos noon? Pumatay ka ng mga tao kapalit ng iyong ina, ngunit tinawag ka pa ring walang kwenta at isang bigo. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang papel na ginampanan ni Satoshi? Napagdesisyonan na ni Satoshi na akuan ang lahat ng sisi sa kanyang sarili. Sabi ni Anna, ano pa nga ba ang magagawa ko? Bumalik ka at mamuhay bilang tao. Sa sandaling iyon, napansin ni Anna ang 2 paru-paro na may matingkad na mga mata sa isang litrato. Ang mga paru-paro na ito ay may mga pulang marka sa kanilang mga katawan na nagpapahiwatig ng pagkakalason. Pero sa paningin ni Anna, hindi pula ang mga markang iyon. Nang marinig ito, biglang napagtanto ni Shinjiro na mayroon ng 4 na kulay na paningin si Anna. Agad niyang tinanong kung kailan niya ito napansin. Inamin ni Anna na nangyari ito noong araw na sinimulan niyang hawakan ang katawan ni Miyazawa Kuren. Ang kulay ng dugo ni Kuren ay tila ibang-iba, espesyal, para sa kanya.
Ang pag-inom ng dugo ang nagbigay sa kanya ng 4 na kulay na paningin. Nagpatuloy si Ana, ang background para sa specimen ni Shirasagi Toro ay naihanda at naipinta na ng kanyang ina. Nang makita ni Ana ang draft, napagtanto niya na nawala na sa kanyang ina ang kanyang paningin na may 4 na kulay. Mga ordinaryong kulay na lamang ang kanyang nakikita ngayon. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Tulungan mo ako, Shiro. Kaya nga muling pininturahan ni Ana ang background ng specimen ni Shirasagi Toro. Para sa kanya, ang mga ordinaryong kulay ay hindi angkop para kay Toro. Sa ganitong paraan, ang 5 specimen ng tao ay, sa totoo lang, mga likhang sining na nilikha ni Ana lamang. Sa palagay ko ay maaaring napagtanto na ni Satoshi kung sino ang tunay na Papilio Blumiyay. Ginawa mo ang lahat ng ito para kay Satoshi. Ginawa ni Satoshi ang lahat ng ito para sa akin. Ginawa ko ang lahat ng ito para kay nanay. Lahat kami ay ginagaya ang iba, sinusubukang ipakita na kami ay makamandag. Habang sinasamahan pabalik si Shinjiro sa kanyang selda, sa wakas ay naunawaan niya. Sinadya ng kanyang anak na si Satoshi na gutuman siya, sa pag-iisip, para gawing specimen ng tao si Satoshi. Lahat ng tinatawag na mga pahiwatig, ang binagong specimen ng paro-paro, ang hindi natapos na dokumentong naiwan sa computer, ang mga bagong labhang litrato ng mga specimen ng tao sa silid, ang mga banta na nakatutok kay Ana, at ang mga gamot sa paggawa ng specimen na nakatago sa drawer, ay sadyang iniwan lahat ni Satoshi. Ang layunin ay pilitin si Shinjiro na patayin ang sarili niyang anak. Alam ni Satoshi na kapag natuklasan ng kanyang ama ang mga pahiwatig na iyon, mararamdaman niyang may obligasyon siyang pigilan ang sarili na gumawa ng mga karagdagang krimen sa pamamagitan ng pagkitaw sa buhay ng kanyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay. Hindi ko alam kung magkikita pa kami muli. Bago ginawang isang specimen si Satoshi, pumunta muna si Shinjiro sa isang barberya para magpagupit. Pagkatapos ay bumili siya ng formal na terno mula sa isang tindahan ng damit. Sa wakas, nakarating siya sa lodge sa bundok para magsalo sa huling hapunan kasama ang kanyang anak. Ika-20 kaarawan ni Satoshi noong araw na iyon. Ibinigay sa kanya ni Shinjiro ang bagong suit at hiniling na isuot ito para makapagpakuha sila ng litrato ng magkasama. Hawak ang suit sa kanyang kandangan, napaiyak si Satoshi, sinasabing lubusan siyang napuno ng pagkakasala at kawalan. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng napakaraming kasalanan at nararapat siyang parusahan. Kasabay nito, nais niyang wakasan ang baliw na eksperimentong ito sa sining. Sa huli, kinuha ng mag-ama ang kanilang huling litrato ng magkasama. Bilang regalo sa kaarawan, binigyan siya ni Shinjiro ng isang espesyal na bagay, ang pineapple soda. Una itong natikman ni Satoshi sa Taiwan at mula noon ay minahal niya ito. Pagkatapos itong inumin, unti-unting nawalan ng malay si Satoshi. Sa wakas, personal na nilason at pinatay ni Shinjiro ang sarili niyang anak na si Satoshi. Satoshi, ayos ka lang ba? Madali na, maayos na ang lahat. Teka, ayos lang ang lahat at dito nagtatapos ang kwento.